lang siya. Hindi ho, may abogado ho siya. Ito. Rights. You have the right to counsel of your choice. Andun kami, nag-i-insist kami, we want to talk to our client. Ayaw kami pagbigyan. Hindi namin pwedeng palagpasin yung violation na yun. Okay. Ito naman ngayon, isang linawin natin. Si Pokis, merong abogado. Ito is abogado niya. And then si Topacio, yan ang mga abogado niya. No. Ngayon, ang gusto nilang mangyari kanina, kasama itong mga abogado sa transport, pag bitbit mula sa aresto, diba? Siyempre pagka-aresto, babasahan mo ng Miranda rights. You're under arrest, you have the right to remain silent. Anything you say can be used against you, and you have the right to hire a lawyer of your own choice. If you cannot afford, the government will provide you one. Yon. Kaya sinasabi ng abogado niya, binasahan nyo ng Miranda rights. Ibig sabihin, nandun na kami dapat, kailangan nandun kami. Hanggang sa dalhin siya. Alam nyo yun, ay nagiging practice lang, pero hindi po yun mandatory sa batas. Sabi ni attorney. Kaya walang naipapanalong kaso si Topacio. Ang right of an accused to have a lawyer at all stages of criminal proceedings doesn't include the stage of arrest, especially if it is an arrest with warrant issued by the court. Ang trabaho ng abogado ay hintayin niyang madala sa presinto at doon niya kausapin ang kliyente niya. Obstruction of justice ang mangyayari sa kanya kung nagpumilit siya. Tama po kayo, attorney. Diba? Kaso attorney, sila pa ang may balak na magdemanda. Didemandahin po nila ang court, ang PNP dahil hindi sila pinagbigyan. Loko talaga tong mga to. Sabi rito, sa People versus Dakanay. Sabi ng Korte Suprema, ito daw po ay it's a mere act of being taken into custody, ganyan sinasabi ni attorney kanina, or transported by police does not automatically amount to custodial investigation. Doon po kasi sa custodial investigation, doon po kinakailangan ng abogado. Key points: no interrogation or custodial investigation, spontaneous or voluntary statements uttered without questioning are admissible. Dal-dal-dal, di ba? Naalala ko dati merong isang inarestong ganyan si Kiko Barsaga. Noong panahon ni Duterte, naalala niyo yun? Alam ko si Kiko hindi si Kiko Barsaga, si Kap Nino Barsaga, yung pinsan. Ang ginawa niya, kasi tinitira niya noon si Isko Moreno. Di ba? Bigla siyang may tinawagan sa telepono, tapos pinahamak niya na ito yung nagbibigay sa kanya ng information laban kay yun pala yung kaso kung ba't siya na-aresto sa Baguio noon, ba't siya inaresto, ay dahil po may kinalaman ito doon sa matagal niya ng kaso. Diba kung Nichiwa, naalala niyo yun? Itong si Nino Barsaga. Ibang kaso yun, na libelous statement din yun, yung kaso niya. Walang kinalaman sa kay Isko. So akala niya noong 2022, yun ay may kinalaman kay Isko. Ganon. Ay, nako. So yung kanyang mga pinagdadaldal. Kaya nagulat, sabi ng pulis, gulat nga kami. Bigla siyang dumayal. Tapos kung ano na yung kung sino kinontak niya. No, yun po yung mga nasabi niya doon, ang sinasabi rito, tinatanggap po sa korte yung kanyang mga sinabi. Kaya, again, as a practice, isinasama o may sumasamang abogado pag pinapayagan. Pero pag hindi ka pinayagan, nagpilit ka doon, nanggulo ka sa proseso ng pag-aresto, sabi nga ni Attorney Ganaden, ay obstruction of justice yun. Dahil ang dapat gawin po nila ay maghintay doon sa presinto. Kaya nga kapag hindi nakarating ng presinto, pwede sila mag-petition sa korte. Di ba? After a certain period of time, magpa-file sila ng writ of habeas corpus. Sabi dito, while being constitutional safeguards are not yet required during mere transport or custody absent questioning. Thus, a statement made while being escorted while riding a police vehicle without prompting or interrogation are considered extrajudicial but voluntary and not covered by custodial investigation rules. Ano raw meaning ng lawyer ride along? Yun ang gustong mangyari nila a lawyer sinasamahan daw po ng abogado yung yung suspect, yung kliyente niya, habang ito ay ibinabiyahe ng law enforcement officer. Even formal custodial interrogation, even before custodial interrogation begins. Now, its purpose is to ensure that no coercive, walang mga pamimilit, walang sapilitan. Yan. Any statement made is truly voluntary, and then the suspect's right to counsel is respected from the earliest possible moment.
Okay? May abogado naman siya. Kaya lang, pagdating doon, yung hindi sila kailangan. Ito ang sabi dito. The court recognizes that rights attached when questioning begins not merely upon arrest, but having a lawyer present early helps prevent violations. Yun lang po yun. Hindi po sila required, kung hindi sila payagan ng mga otoridad, hindi sila po pwedeng magpilit. Tapos magkakaso pa. Hindi ka na nga pwedeng magpilit. Ibig sabihin, wala kang basis, wala kang legal basis. Ano kakaso nyo? Di ba? Palagay ko, tama nga si TPL kanina. Talagang mauubos si Topacio pera nito. Yung retirement niya buwan-buwan. Elements of inciting to rebellion. Okay? At saka yung rebellion mismo. So ito, sabi rito, the offender does not, kasi may nagtatanong, bakit hindi pa rebellion ang kinaso? Kasi ang rebellion na ito ay hindi bailable. Well, hindi po kasi rebellion yung kanyang ginawa eh. Hindi siya sumali sa rebellion. Okay? Yung kanya, puro pang-uudyok, panghihikayat. Kaya ang elemento nga po nito, sabi diyan, the offender does not take up arms and does not directly participate. Yun pong rebellion ay aklas, sumali, at may dala silang mga armas. Laban sa pag-aklas nila laban sa gobyerno. Yun po yung rebellion. Classic dito ay itong ginawa ni na Trillanes, yung pinaka-recent yung kina Trillanes. Kaya natawag yung demanda, gina-justify na lang nila ang nangyaring kahihiyan nila sa ginagawa nila kanina. Tama. Diba? Mukhang tanga. Ito pa. He publicly incites others to commit rebellion. Incitement is direct and public. Yun ang ginagawa nila eh. Ito possible, inciting to rebellion na pwede pang ikaso kay Pokis. Ibang kaso pa yan, pero bailable pa rin yan. The rebellion does not actually happen. Alam nyo, ito yung matindi rito ha. Tingnan nyo ha, yung sundalo na nagrebelde, pulis na nagrebelde, kasi nagpauto kay Pokis. Kapag nakasuhan, walang piyansa. Ang hatol, habang buhay na pagkakabilanggo. Samantalang yung nang-udyok, anak ng potya, 4 na taon hanggang 8 taon lang ang pagkakakulong. Hindi ho ba dapat binabaril yung nag-udyok? Kasi ito yung kumbaga lason. Di ba? Lason. Sabi ni Cesar, lawyer and client privilege yan. Absolutely. You're correct. Privilege is not a right. Okay? Privilege can be denied. Ayun na ho nagsabi, it's just a privilege, not a right. Okay? And then, ito naman, yung inciting to rebellion versus inciting to sedition. So, sa rebellion, ang target po nila is to overthrow or remove the government authority. Sa inciting to sedition, ay maghasik ng kaguluhan. Labanan ang otoridad. And then yung bigat nito ay mas mabigat po yung inciting to rebellion kumpara sa sedition. Ito yung mga batas ng RPC natin, Revised Penal Code. Example, inciting to rebellion. Labanan natin ang gobyerno. 'Di ba? Yung inciting to sedition, wag nating sundin. Wag tayo magbayad ng buwis. Yun. Mag-jaywalking tayo. Wag nating sundin ang batas trapiko. And then ang rebellion, ito talaga yung actual. May bitbit kayong peng-peng, may bitbit kayong mga itak, bitbit yung balisong, 'di ba? Talagang lulusob kayo. Yun ang mga halimbawa nito ha. Penalties po ng inciting to sedition at saka inciting to rebellion. Next yan. So itong inciting to sedition kung saan si Pokis ay naaresto ay 4 years, 2 months, and 1 day, up to 6 years. Diba? Up to 6 years lang ito yung maximum penalty. Minimum is 4 years. And then ang inciting to rebellion ay 4 years and 2 months, 4 years, 2 months, and 1 day, up to 8 years. So kung paulit-ulit yung kanyang pag-uudyok na magrebelde na kayo, kumalas kayo sa gobyerno natin. Wag yung kaya po sinisigaw lang nila kanina alam ko si Metran yun, doon sa may labas ng gate. Sinasabi niya na wag kayong sumunod sa illegal na order. Unang-una, sino ka para magsabi kung illegal o hindi yung isang order? 'Di ba? At yun ay hindi naman madidetermine yan unless sinabi ng korte that order is unconstitutional. Kasi kahit sino pwedeng magsabi na it's an illegal order. Bakit?
Kasi ayaw nyo ayaw nyo sundin ayaw nyo kilalanin, lalo na yung taong nagbigay ng order. Di ba? Sasabihin nyo mali yun. Pero, ano ba talaga ang sinasabi ng batas? Di ba? At sa lahat ng pagkakataon, dapat po mangingibabaw ang diwa, ang titik ng batas. Hindi ang hindi ang tinig ng tinamaan ng batas. 'Di ba? Katulad nila kanina. Mga hilong-hilo na naman sila. Hindi umubra yung mga pagpapaawa ni Pocky sa arestuhin ako. O nung naaresto na, may pagganong-ganon pa. 'Di ba? May pataas-taas pa ng kamay hanggang sa nung pinalayan at matapos ang pagbil. Wala nangyari ho. Yung panis. Panis sila. Ito pa, di ba hindi siya sinamahan ng grupo niyang UP? Oh. UPI? O bakit? Kasi ang UPI, ang layunin lang po nila, sabi nung nagsalita dati, sabi niya, panawagan nga namin ng UPI ay mag-usap ang presidente at vice president para ayusin ang problema ng bayan. Tapos itong makulit, na official nila, si Pokis, naghihikayat na salansangin ng taong bayan at ng sandatahang lakas natin